Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez from my Sagari channel, a faith healer o Zomata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 13 hanggang May 19 for the sign of Capricorn. So, Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina makayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ang ating mahagilap. So, guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating mga gabay for the sign of Capricorn. Angel Spirit Guides, please give information. Ano kayang eksena at ang bulabugin at hagilapin natin ano ang pinakaganap sa iyo ng ating mga baraha. So, let's watch this. And because there's the Six of Swords with the transition at makakaalis ka na sa sitwasyon. And then, the Ten of Wands is something burden, no? Kumbaga marami ka mang pinagdaanan, marami ka mang naranasan, unti-unti mong malalasap ang kaginahawaan, no? Additional messages. And of course, there's a Ten of Cups with happiness. So, I told you so. No, kumbaga kung nakaranas ka ng pighati, may tagumpay na nakaabang at nakaantabay, no? At sinasabi sa'yo dito na continue what you're doing. There's a Four of Pentacles. Sinasabi dito na protect your power, protect your energies. So, kailangan mag-budget, no? Protection at pangalagaan mo ang sarili mo or mga pinaghirapan mo. This is the Hermit card with the soul searching and soul enlightenment. No? May mga bagay naglilinaw sa'yo about sa spirituality na you need to think wise and you need to think twice. So, may mga bagay na kailangan pag-isipan at may mga bagay na kailangan i-clear out, no? At sinasabi dito with the Ace of Swords, this is the breakthrough. There is a mental clarity. So, may mga bagay na maliliwanagan ka. May mga bagay na marirealize ka. May mga bagay na matutuklasan ka. So, the Six of Swords represent the Knight of Cups an offer. No? This is the transition. No? Kumbaga may bigla ang pagbabago, unti-unting pagbabago. Na itong offer na to, yung magdadala sa ng something changes, a transformation, and of course, something a development. So, let's see what is the Ten of Wands. Represent the King of Wands by control and vision. So, may mga bagay na parang unti-unti mo na makikita, masisilayan, masisinagan, no? Yung mga bagay na, kung yung pinagdaanan mo, yung sakit at sakripisyo at paghihirap mo, unti-unti na para mabubunutan ka na ng tinik, no? Parang unti-unti ng ginhawa. The Ten of Cups represent the Five of Cups. So, may mga pagsisisi or panghihinayang ka eventually. Be acceptance, no? May mga bagay na kailangan mo tanggapin, may mga bagay na kailangan mong mahalin, no? Kung ano yung mga bagay na kung ano man yung naganap, kung ano man yung mga nangyari, or may mga bagay na nawala sa'yo, pasalamatan at mahalin mo. So, the Four of Coins represent the Eight of Wands for fast communication and fast movement. So, may mga bagay na unti-unti nang magbabago. There's a travel, guys, no? Kailangan mag-budget ka. So, let's see. Wait lang, guys, ha? Kailangan mo doon ka, sabi. Kailangan mo doon ka. Okay. And because there's an Nine of Wands by slow and steady. So, kumbaga slowly but surely. And this is the Hermit card with a spiritual knowledge or just a spiritual awakening na you need to pay attention. No? Magdasal, magmuni-muni, magdevotion, or ibagbalik loob sa madaling salita. No? So, let's see what is the Ace of Swords. Represent the Two of Cups with a partnership. Now, this is the mental clarity or mental agility na bibigyan linaw or bibigyan kaalaman or bibigyan na kaliwanagan about sa partnership, no? Kumbaga may mga bagay dyan na parang bibigyang kumbaga matutuklasan mo or malalaman mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin, no? Kung paano ka makikipag-collaborate, paano ka makikipag-partnership or pakikipag-ugnayan, ganon. So let's see what is the Six of Swords because the Nine of Cups by the Magician, manifestation and of course reflection. Okay,
So, ibig sabihin dito guys, may mga offer dito na parang lahat ng mga bagay na gagawin mo ay magre-reflect lang sa'yo. This is the transition na kailangan baguhin mo na. No, yung mga nakagawian mo. No, yung mga bagay na nakasanayan mo. Kumbaga lahat ng mga bagay na gagawin mo ay magre-reflect lang sa'yo. So, there's the 10 of Wands, request the King of Wands, represent the 10 of Swords. So, there's a backstabbing, betrayal, no? May mga bagay or mga pagkakataon na nasabotage ka na or may mga bagay o pagkakataon na parang hindi naging maganda ang eksena mo, no? Kumbaga dahil nasabotage or parang nasabotahe or something guys, no? Kumbaga kailangan alam mo sa sarili mo kung ano yung posibilidad. Parang ganon. Kumbaga hindi ka naging hindi ka parang nag-isip, parang naging padalos-dalos ka, no? Kaya naranasan mo yung ganon. Kaya this time you need to think twice, no? Kailangan there's a slow and steady, no? Kumbaga panatag ka pero kailangan pag-iisipan mo bawat hakbang, no? And of course there's the 4 of Pentacles, because the 8 of Wands for the Palace of Cups with the happiness, no? Kumbaga patungo ka na dun sa kaligayahan at tagumpay, pero kailangan mong proteksyonan at pangalagaan ng iyong finances and love life and career, no? And because there's a Hermit card here, because the 9 of Wands represent the 9 of coin, represent dito na there's something blossoming, no? May paglago, no? May paglago, unti-unti siya. Kumbaga parang nagtanim ka ng isang binhi na kailangan mo muna magpursiging magdilig, no? Bago siya magyabong or kumbaga lumago or mabuhay. Ganon siya guys, no? Unti-unti yan. There's a step by step, there's a process and progress na may mga bagay na talagang panahon talaga ang magbibigay, no? Ng mga pagkakataon at panahon ang magsasabi sa'yo kung mag-grow ba yung gagawin mo. No, ganon. Kumbaga, kailangan mo there's a takes time. Sa madaling salita, there's a takes time. Kumbaga, hinay-hinay lang. So, let's see what is the Ace of Swords. And because there's the 2 of Cups, no? Parang unfold it naturally. Kumbaga, kung para sa'yo. And because there's a Temperance for a perfect timing. So, there's the something rainbow for the storm, no? Kumbaga, pagkatapos ng unos, no? Pagkatapos mo ng dagok at marami ka man pinagdaan pagdating sa love life, no? Pasasaan pa man, matatagpan mo yung taong magpapatunay sa'yo na hindi ka kayang iwan at pakawalan. Ganon. Kumbaga, marami mang taong sinaktan ka, marami mang taong binigo, no? Binigo ka dun sa mga bagay na yon. Kumbaga, perong tao na to ang magpapatunay sa'yo na mahal ka niya, maging sino ka man. So, let's see what is additional messages for the outcome. For the outcome, guys, so nag-represent to, okay, may kulang pa pala for the Ace of Swords and the 2 of Cups. So, there's the lovers. I told you, my God! Something love life. No, love can exist. Talagang pinapakita talaga dito na matatagpuan, masisilayan mo ang taong nararapat para sa iyo. And of course, for the outcome, there's the 5 of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. So, see? Kaya pala may sabotage dito at the end of the sign. Kung sinasabi dito na kailangan maging aware ka. No, sa gagawin mo, baka there's something toxic, no, behavior or toxic attitudes, no, inside you, and there's a discipline, no, kailangan mo ng respeto at disiplina. Baka dyan yun nagiging problema. So, yun yung kailangan mo ungkatin at halukayin ng pagkatao na kailangan mong alisin. So, let's see additional messages. And of course, there is the 8 of coin for something focus, no? Dedicated, no? Kung talagang gusto mo yung ginagawa mo, gawin mo, no? Para sinasabi na overall dito na lahat ng mga bagay na gagawin mo ay may kaakibat na harvest time or may kaakibat na consequences. So, ibig sabihin, nasa sayo na yan kung magpupursige ka o hindi. At the same time, there's the 7 of swords, there's a sneakiness, no? Or cheating lying on you. So, may mga bagay dito na parang kahit na magsinungaling ka, kahit na magloko ka or something, may mga bagay talaga na makukuha mo at parang malalaman mo, no? Kung totoo at hindi sa'yo, no? Aalingasaw yung baho, ganon. So, sinasabi sa'yo dito na lahat ng bagay na sa lahat ng aspeto, love life, career, finances, no? Kumbaga, walang patutunguhan ng pagsisinungaling. So, kailangan maging totoo ka sa ibang tao, maging totoo ka para sa sarili mo. No? Stop pretending, no? Katulad yung mga taong magyayabang ka, no, para lang bumili ka ng ganito or nangutang ka para lang maiyabang ka. So pretending nga. No, yun yung inaano ka na lahat ng aspeto pagdating sa love life, career, or finances. Kailangan maging totoo ka.
no? Hindi mo kailangan itago, hindi mo kailangan magsinungaling, no? Para lang gustuhin ka ng ibang tao. Ganon. So, let's see additional messages about sa career. Sa career mo naman, guys, there's an information with the Knight of Swords, with the success driven. Now, at the end of the time, magsasuccess ka. Ano kasi sinasabi dito with the Six of Cups? No, there's a past person coming back. No, there's a something partnership from the past na maaaring babalik to. No, mayroong, bakit siya babalik or something? There's a page of wands by good news. May magandang balita siya. No, or either, kumbaga, baka gusto makipag-partnership ulit. It's either itong tao na to ay maaaring nagkaroon kayo ng, kalabuan sa nakaraan, ano mangyayari. No, there's the faith, no? Kumbaga dahil sa pananampalataya mo or susubukin ng pananampalataya mo kung marupok ka ba hanggang ngayon. Parang ganon. So, let's see additional messages about naman sa love life. So, there's a default card, default faith, no? Kumbaga maniwala at magtiwala ka, magkakaroon ka ng bagong simula. There's a something perseverance na kailangan mo magtiyaga, na maghintay, no? Kung talagang para sa'yo, para sa'yo. At sinasabi dito with the Queen of Cups, magkakaroon ka na ng healing, no? Healing from the pain, healing for abandonment, healing for betrayal, no? Additional messages about sa health. Sa health mo, there's a star card. So, there's a wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na. No? At sinasabi naman, there's a healing. Pagdating sa health mo, magkakaroon ka ng healing. There's a para sa coin, para magkakaroon ka ng financial freedom. Na parang hindi ka magkakaroon ng worries or something iisipin. No, parang hindi ka na ma-stress, hindi ka na magkakaroon ng depression, stress, no, sa mga mangyayari sa iyo pagdating sa love life and career. So, ibig sabihin dito, sa madaling salita, paghilom, no? At unti-unting kagalingan. So, let's see, guys, no? What is additional messages for magical fairy messages? For magical fairy messages represent what? For magical fairy messages. And there's a new home, no? Magkakaroon ka ng bagong tahanan, bagong bahay, or paglipat ng bahay, paglipat ng tahanan. And there's a practice. So, more practice to come. Or kailangan mo practice makes perfect. So, kailangan mong enhance your abilities or something your skills, no? And of course, knowledge and of course, information. So, let's see what is the synchronicities. And there's a bloom, no? Kumbaga, pagyabong. No, may pagbumukadkad, guys. So, ibig sabihin parang bulaklak lang yan. Sisibol at mamumulaklak ang bagay na dapat mamulaklak. And of course, there's a speed. No? Bibilis ang takbo ng eksena. Ibig sabihin, mabagal man sa'yo sa ngayon. Pero, kumbaga, nandun ka sa part na may progress na. No? And of course, there is an information with the father. So, there's a father figure, no? If you are being father or father ka, or kumbaga, father's boy or father's girl ka, no? Mamaya, may, kumbaga, love na love mo yung father mo. There's a something information, or something, there's an ancestors. Mahal, kumbaga, yung maong mahal mo sa buhay na ama, na maaaring ginagabayan ka. So, let's see, guys, no, what is additional messages for Yin and Yang Oracle card? For Yin and Yang Oracle card. And there is a toxicities. I told you so. May mga bagay or toxic dito na kumbaga kailangan mong putulin, alisin. And there's an, oh my God, alchemy for ancestor, guys. So, I told you, may yumao ka nga mahal sa buhay, maaaring ama mo to. O tatay mo or something lolo mo. So, let's see what is the angel's answer. What is the angel's answer represent what? Angel's answer is a choose new direction. So, pumili ka ng mga bagong direction and let go. No? Pakawalan, alisin. Waksiin. Kailangan mong bitawan at pakawalan. And of course, there is a don't stop. Huwag kang hihinto hanggat hindi mo natutupad yung mga pangarap mo. No, mag-pay attention ka, mag-ingat ka, no? Pangalagaan mo kung ano man yung mga bagay na kailangan mo pangalagaan. For the chakra messages, so, there's a victim. No, maaring biktima ka, no? Ng nakaraan, and there's a confusion, no? Ng magulong eksena. Or may mga bagay o tao sa sitwasyon mo na nanggugulo sa'yo, there's a wisdom. No, kumbaga, there's an enlightenment. No, bibigyan kaliwanag at bibigyan ng kaayusan to. So, let's see. Wait lang, guys.
Sa gilid. Ayun sa taas, sa gilid, sa taas. Sa gilid, dun sa kamay mo, sa kamay mo na. Hindi yan, dun. Sa gilid. Sa iyo pala. Sa cellphone mo, maingay. Sa sayo pala. Okay, and there's a destiny. Oh my God. There's a destiny to happen. So let's see what is Archangel Michael messages. Archangel Michael messages. Innocence. No? May mga bagay na inosente ka pa sa ngayon. No? May mga bagay na hindi ka pa nalalaman. And there is something guarded and protected. No? Protektado ka at ginagabayan ka. So let's see what is the Romance Angels. Romance Angels represent stay optimistic about your love life, no? Kung lagi kang bigo, lagi ka nasasaktan, wag kang mag-alala, may matatagpuan ka at may mga tao magmamahal sa'yo. Then there's a new love. I told you, there's a new love. Diba? Kung akala mo huli na, no? Parang may kasabihan, huli man ang matching, may habol din. Diba ganan? So let's see what is Archangel Raphael. And there's a Jesus Divine Healer. So see, nandito nga eh. Nandito ang ating Panginoon. Naggagabayan ka at pagagalingin ka. No? Ano mang uri ng sugat at sakit ng nakaraan yan. Hihilom at hihilom yan. Angel Spirit Messages. And there's a grip. No? There's a something losses. No? May mga bagay na nawawala sa'yo. May mga taong umaalis sa buhay mo. Kumaga, ma-appreciate mo yun. Kasi it's a good part of your life. Or it's a part of your journey. Na yung tao na yun ay aalisin ng ating Panginoon. Kasi yun yung tao makakasira o hindi makakabuti sa'yo at hindi siya magbibigay ng better version of yourself. No, kumbaga itong tao na to, kaya siya iaalis sa'yo, may mga taong ibabalik sa'yo. Kasi may mga taong nakarealize, no? May mga taong nakapag-isip kung gaano kakahalaga, no? What is the Moonology? What is the Moonology? G is the step out of your comfort zone. Kailangan mo na kumawala sa comfort zone mo. Yung drama, no? Kailangan mo na pakawalan. Ayun ang sinasabi dito, guys, there's a time to give rather than take. Mas maganda yung nagbibigay ng oras, panahon, kaysa ikaw yung humihingi. And there's a new start is coming. So, magkakaroon ng bagong simula. Additional messages. And there's a crystal for healing energy, guys, no? Magkakaroon ka ng healing dito. And of course, baka yung mga gemstone or something crystals doon, baka makatulong sa'yo. Like amethyst, like a citrine, like a tiger eye, no? Yung mga bagay or yung mga natural stones, no? Na makakatulong sa'yo for healing. And there's a music, no? Ito pa, katulad itong music na to, makakatulong din siya sa for healing. No? Makakaano siya na relaxing, no? Para maging maayos ang iyong isipan. So, let's see. What is additional messages for Angel Spirit? Eh, wow, Selenite. See? Spiritual activation, nag-activate lahat ng eksena ngayon. No? Ito daw ang kailangan mo, Selenite. No? Ito yung crystal stone, Selenite. Kailangan mo. And there's a spiritual activation, nag-activate na yung spirituality mo. This is the Hermit card. This is a spiritual activation. So, yung sinasabi ko kanina na lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may ibig sabihin at may kahulugan. No? It's a God plan. And there's a confidence. No? Kailangan mo magkaroon ng kumpiyansa sa sarili mo. At pagmamahal at paghahalaga. Diba? Kumbaga na ano ka na eh. Nagkakaroon ka na ng ng kawalan ng kumpiyansa o kahinaan ng loob dahil sa mga nangyari sa nakaraang pag-iwan or pag-abandon na sa'yo, diba? Dahil akala mo hindi ka sapat, na iniwan ka dahil hindi ka masarap, na iniwan ka kasi hindi ka best or something na parang may mali sa'yo, walang mali sa'yo, guys. No? Kumbaga may mga tao lang talaga na kulang yung, o may hinahanap, or may mga bagay na hindi marunong makontento. No? It's a part na talaga yung pagdating sa love life or pagdating sa partnership, yung mga bagay talaga na nakakasira sa pagsasama ay yung mga taong hindi marunong makontento sa kung ano man yung mga kaya ibigay ng person nila. At the same time, there's the golden children's, there's a rare gift, no? Kumbaga mayroon ditong regalo ang langit na kakaiba or limitan lang, no? Na parang bilang lang, no? Sa pinagbigyan ng poong may kapal. Mamaya meron kang spiritual na katangian o kakayanan, ha?
Additional energy. Represent the third chakra, Archangel Chamuel. About naman sa health. So, ibig sabihin dito, nagkakaroon ka ng something, nag-trigger ang iyong, ang iyong acid reflux that because of, hindi, nagpapalipas ka ng gutom. No? And there's a stress then, and there's a broken heart. See, talaga may pinanggagalingan talaga. Nasaktan na bigo, no? Talagang sinabi talaga dito na, ng ating gabay na, lahat ng nangyayari sa'yo ay dahil nasaktan ka. No? Nanghihina sa'yo lahat eh. Love life, there's a toxic relationship, guys. No? Dahil nangyari sa'yo dito, parang, dahil sa sinaktan na tiniwan ka, kumbaga parang nabalian ka ng eksena eh, no? Parang nawalan ka na ng gana sa buhay mo. No? Ngayon, kumbaga, pinapatunayan sa'yo ng ating pong may kapal na, yung tao lang yung nawala sa'yo, pero kailangan, i-save mo yung sarili mo. No? Kailangan mahalin mo sarili mo sa kung ano man ang meron ka. Kasi kailangan magkaroon ka ng disiplina at respeto sa sarili mo. Dahil may mga tao talaga na aalisin ng Panginoon. No? Para yun yung mga taong hindi makakabuti sa'yo. And there's your faith has saved you going first. So see, ang pananampalataya at paniniwala ay yan na magliligtas sa'yo at magbibigay sa'yo ng kapayapaan. So let's see, what is the angel's number represent? Angel's number represent what? 4444, a blessing in disguise. So may mga bagay dito na parang, 'di ba? Kumbaga kumbaga sinasabi dito parang coincidence. Hindi siya coincidence Kumbaga talagang binibigyan ka ng synchronicities ng ating Panginoon na magtiwala ka sa lahat ng plano na ipinagkakaloob niya. No? There might be some difficulties ahead, but you will push through. You got this. If you have been struggling or feeling lost, the wind of change will blow in your favor. If you have been suffering or feeling lost, something may fall apart, but you building the frameworks for something much better. Hang in there. So see, magtiwala ka. So may mga bagay na nawawala man sa'yo ngayon, may mga tao man umaalis sa'yo, magpasalamat ka. Kasi yun yung mga taong, kumbaga magsisilbing alay o ahas sa buhay mo, na kailangan maalis o mawaksi, kasi yun yung mga taong hindi marunong makontento at mga taong sisira ng pagkatao mo. So magpasalamat kasi inaalis ng ating Panginoon na maging malinis or maging maayos ang iyong buhay, no? Kumbaga nasaktan na bigo ka, kaya wag kang magtataka kung may mga taong naging single man o single dad kasi naging part sila ng buhay niya, naging part doon sa buhay nila na yung tao na yon. Pero eventually, inaalis ng ating Panginoon kasi yun yung mga taong makakasama sa kanila in the near future. Diba? Kumbaga maganda yung plano ng ating Panginoon. There's a signs or synchronicities na ipinababatid sa iyo na you need to pay attention. So guys, let's see what is the messages of life. What is the messages of life? Messages of life are never alone. Sinasabi dito na may bond with God and angels is a flame that illuminates my heart regardless of the darkness around. This is the bandage and foundation, the inner strength. It allowed me to go on having faith that all things will fall in the divine order. And the greatest benefit, I ask the universe for guidance and knowing I will always receive its help and protection. Today, the sun will arise and shine for me, I am never be alone. So, see, hindi ka nag-iisa. Ginagabayan ka at pinapangalagaan ka ng ating Panginoon na hindi ka nag-iisa. May kagapay ka. So, may mga bagay talaga na inaalis ang Panginoon para makabuti at inaalis yung mga taong makakasama sa iyo. So, magtiwala at maniwala ka na lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo ay may ibig sabihin at may kahulog at may halaga. So, guys, this reading is a weekly gabay for the month of May 13 hanggang May 19 for the sign of Capricorn. So, Capri, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na yung hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo. Nandiyan at may kapal, siksik liglig na gumawa na biyayang manubalik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!